Magandang umaga po sa lahat para sa ating pagbubulay-bulay. At ang talatang kukunin po natin ay sa Philippians chapter 2 verses 5 up to 8. Ang sabi rito, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, sought not to robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him in the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross." So ang ating pamagat, si Jesucristo ang huwaran ng totoong may kapakumbabaan. Alam po natin ang tao ay nagtatry din, sabi nga ni, maging mapagpakumbaba. Ngunit kung ang basehan lang natin talaga ayon sa kakayahan ng tao, darating sa time na ito ay mga mawawala, mahirap talagang ma-sustain. Pero salamat na lamang ating Panginoon, siya ang nagtuturo, at hindi lang basta nagtuturo, siya mismo ang naging model ng patungkol sa kapakumbabaan. Na-experience talaga ito, lalo sa kanyang humanity. So dito sa binabasa natin, verses 5 and 6, sabi rito, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, sought not to robbery to be equal with God." So unang punto rito is ang pagbaba ni Kristo. Ngunit ang sinasabi sa verse 6, siya na nasaan yung Diyos, ay hindi niya itinuring na maging kapantay ng Diyos. Alam natin ang kalalagayan ng Panginoon. Siya ay Diyos, nasaan yung Diyos, at siya ay kapantay ng Diyos. At alam natin yun sa John 1:1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God." Siya, so Kristo, salita, siya ay equal sa Diyos, kaya co-equal. At muli dito sa verse 6, siya ay kapantay ng Diyos, ngunit hindi niya ito itinuring na maging kapantay ng Diyos. Ibang klaseng pagpapababa ng Panginoon. And then pagdating sa verse 7, "But made himself of no reputation, and took upon him in the form of a servant, and was made in the likeness of men." So, kalawa dito is ang pagbitaw ni Kristo. Muli, alam natin ang Panginoon siya na nasaan yung Diyos, ay hindi na itinuring na maging kapantay ng Diyos. Sa halip, kumbaga, hinubad niya ang kanyang kalalagayan. Hinubad niya yung kanyang, yung kanyang title, yung kanyang kalalagayan na alam natin sa tao, kapag ang tao ay nasa mababang kalalagayan at itinaas, natutuwa siya. At mas gusto niya pa, itaas pa. Pero kapag binaba, ibang usapan din. At lalo na kung kapag binitaw na, kumbaga hinubara na, inalis yun, anong mangyayari? Pero ang Panginoon, iba ang kanyang ginawa. At hindi lang yun, yung sumunod muli, siya na nasaan yung Diyos, kaya lang bumaba, naging nasaan yung tao, at hindi lang basta tao, kundi isang alipin. At hindi lang basta alipin, kundi pinakamababang uri ng alipin. Alam natin ba yan, kahit siya Diyos, siya nagpakaalipin, kahit siya'y mayaman, siya'y nagpakaluka. So muli yung ang pagbitaw ni Kristo. At yung sunod sa verse 8, "And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross." So ikatlo dito is ang pagpapakumbaba ni Kristo. Alam natin ang Panginoon talagang model siya sa lahat ng mga bagay. Sa kanyang pagpapakumbaba, alam natin yun, siya ay sa kanyang humanity, kumbaga ipinanganak siya sa sabsaban, ibang bagay yun. Mga kasama yung pinakamababang uri ng trabaho, yung mga pastor, at mga tupa ang kasama, ganun ang kanyang mga magulang, mahirap. Pero iba ang ginawa ng Panginoon. At ganun din, siya ang naglinis ng paa ng mga apostol. At hindi lang yun, siya ay nilait. Alam natin baga na sinabi na iniligtas ang iba, ngunit hindi mailigtas ang sarili. Siya ay tinamak, binugbog hanggang sa kanyang kamatayan. Pero nagpapakita talaga ito ng kanyang totoong kapakumbabaan. Hindi totoo, hindi yan false humility, kundi totoong kapakumbabaan. And muli, sa verse 8 na, "And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross." So pang-apat, panghuli dito, ang pagsunod ni Kristo. Ang Panginoong Hesus ay naging masunurin sa lahat ng mga bagay. Kung tutuusin, dapat sana, hindi mo siya dapat na mamatay on the cross sapagkat siya ay walang kasalanan, perfect, pero nangyari ang mga bagay na ito
para sa ating kaligtasan. Ito ang kalooban ng Ama. At muli, yung kanyang kamatayan, kumbaga pinakamatinding pagpaparusa isang makasalanan na nangyari sa Panginoon, bagaman hindi totoo, pero para sa atin. Kumbaga, kamatayan at hindi lang basta nilain, even yung kanyang kamatayan, grabe. Kaya kumbaga para sa mga Diyos, sabi nga, ito isang katitisuran, at sa mga Grego, ito isang kamangmangan. Ngunit alam natin ang katotohanan, si Kristo, siya ang kapangyarihan ng Diyos at siya ang karunungan ng Diyos. So, ang mga bagay na ito ay kumbaga naging blessing para sa atin. Nakakaya nga kung tutuusin. Kumbaga siya ay Diyos, pero naging tao, pero nagpapakita ito ng kapakumbabaan. Siya ang model sa lahat ng bagay. Salamat at nabibigay ito ng mga tinuturan tayo na maging mapagpakumbaba talaga. Salamat, siya po ang nagtuturo sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat sa iyong mga talata. At ito po ay sa oras na ito, kami ay tinuturuan niyo kami, Panginoon, na maging mapagpakumbaba. Minsan akala namin kayo ay mapagpakumbaba na kami, pero actually hindi pala. At dahil dito sa iyong mga salita ay kami minsan ay nanghihina, kami ay naging tahimik, kaya minsan kami, Panginoon, ay napapahiya sa aming sarili sapagkat marami kaming ginagawa, minsan isang kayabangan pala. Pero salamat sa iyong salita. Totoong ang iyong salita talaga ay makapangyarihan. Muli, ikaw mismo ang naging model ng totoong pagpapakumbaba. Nawa, makita ito sa amin araw-araw, Panginoon. Salamat muli kung ginadalangin namin in Jesus' name.